Magandang araw po sa lahat. Ngayon naman tayo po ay magluluto ng ginataang tilapia. So itong mga tilapia na ito ay sariwa nung akin pong binili. Yan po yung tilapyang buhay. Kaya tingnan nyo naman po, napakagaganda nila. At kapag tayo ay pipili ng tilapia, dapat yung matambok. Yung maumbok po yung katawan para naman marami po yung laman. Kasi ang mga tilapia po minsan ay mga payat. Kaya tingnan po natin ano yung atin pong pinipili. So ngayon, lilinisan ko na po ang aking mga tilapia. So ganyan po ako maglinis. Yan po ay nilalagyan ko ng asin. At isa-isahin ko po yan na lalamasin para po matanggal yung kanyang mga dulas. Kasi ang isdang tilapia ay madulas din po ito na isda. Lalo na po yung may sa parting ulo. Kaya ang ginagawa ko po dyan talaga ay nilalamos ko po yan ng asin bago ko po hugasan ng tubig. Tinatanggal ko din po yung mga dugo-dugo sa loob ng tiyan ng isda kasi yan po ay malansa. Kaya po natin nilalamas ng asin ang isda bukod po sa matatanggal na po yung kanyang dulas ay matatanggal na din po yung kanyang lansa. Ayan, sapagkat alam naman po natin na ang asin maraming gamit. So nagpe-preserve yan, naglilinis yan. Kaya yan po yung ginagamit po natin sa atin pong isda. At hindi lamang po sa tilapia ginagamit. Nung nagluto din po ako ng yung pritong hito, nilamas ko din po yun ng asin. Kasi sabi ko nga kanina, ang asin ay nakakapagpatanggal ng dulas ng isda, ng lansa. Kaya ganyan po ang aking ginagawa sa aking mga tilapia bago ko po yan hugasan ng tubig. Yun, ito naman ang ating mga ingredients. Ayan, luya, bawang, talong, at syempre yung aking petchay. So, unang gagawin po natin, ilalagay po natin yung atin pong luya sa ilalim ng ating kawali. Isama na rin po natin dyan yung aking bawang. Then, dahil wala akong buong paminta, yung powder na paminta ang akin pong inilagay dyan. At inayos ko lamang po yung akin pong isda. Sa akin pong kawali. Pagkatapos, naglagay din po ako sa ibabaw. Kasi syempre kapag ating mga luya at bawang, hindi lamang po sa ilalim, kundi napakahalaga, meron din po yan sa ibabaw para pati yung ibabaw na isda ay nagkakalasa ng ating luya at ng bawang. Then nilagyan ko lamang po yan ng seasoning granules. Naglagay din po ako ng asin at ng akin pong chili flakes. Kasi syempre ginataan, gusto natin merong kick. Then yan po ay hindi toyo yan po ay suka. Sukang Ilocos po ang nilagay ko po dyan. So dahil po ganyan ang kulay, sobra na po kasing matagal. So na ferment na siya masyado. Then naglagay din po ako ng tubig, mga half cup lang po na tubig, para maluto po yung atin pong isda. Then, naglagay na rin po ako nung talong. Isinabay ko na po kasi papaksiwin po natin itong tilapia muna bago po natin gataan. So, masarap po yung ganon. Inilagay ko na rin po yung akin pong siling pangpaksiw. At ang gagawin ko lamang po dyan, sabi ko nga ay papaksiwin ko muna hanggang sa maluto na yung suka na akin pong inilagay. So kapag kakulo, ayan na po siya. Masarap po itong lutong ito. Yung iba, hindi ko alam kung paano sila magluto po ng ginataan, pero ako po ganito po yung aking ginagawa. Noong konti na lang yung sabaw niya, inilagay ko na po yung aking mga petchay, ayan, at isinunod na yung aking gata. Dahil po luto na yung isda ko dyan ko na po yung petchay at gata inilagay. Then tinakpan ko lang at hinayaang kumulo. At yan na nga po yung aking ginataan. Ayokong ma-overcook yung akin pong petchay, kaya pagkulo, binuksan ko na po at ganyan lang po yung ginagawa ko. Ang natira na lamang po dyan sa kanyang sabaw ay yung konting natitira na nung pinaksiw natin at yung gata. Kaya napakasarap po nito. I-try nyo na rin po itong ginataang tilapia. Ganyan din po yung procedure na gawin ninyo at siguradong magugustuhan nyo po ito. Tinakman ko po itong aking ginataang tilapia.
At naglagay din po pala ako dyan ng konting asukal para lang pang balanse doon po sa lasa ng akin pong ginataang tilapia. So ayan, naluto na po yung akin pong ginataan. Kaya syempre pang hinihintay po natin? Lunchtime na, kainan na. Kaya tara, samahan niyo po ako, kain po tayo. Maraming salamat!